Okay? So, ngayong araw, tapos na yung kanina yung English. So, pumunta tayo sa GMRC. So, ito na yung pinaka-last topic natin sa GMRC na may pamagat na mapagpasalamat or gratitude. Kayo ba ay marunong magpasalamat? Marunong ba kayo mag-thank you? Hmm. Marahil ang alam nyo lang gawin o sabihin kapag may magandang ginawa sa inyo ang kapwa ninyo, ang sasabihin ninyo ay maraming salamat po o thank you. So hindi lang ganon ang way para magpasalamat sa ibang tao. So yun ang pag-aaralan natin ngayon sa GMRC. Ano nga bang ibig sabihin ng mapagpasalamat? O makinig. Ang mapagpasalamat ay pagkilala at pagpapahalaga sa mga kabutihan, tulong, pagmamahal at sakripisyo ng ibang tao, lalo na ng ating mga magulang o mga tagapangalaga. Tandaan ninyo, kapag ikaw ay mapagpasalamat sa kabutihan ng ibang tao, na-appreciate mo yung kanilang ginagawa para sa iyo, lalo na ang sakripisyo ng iyong mga magulang o mga nag-aalaga sa iyo. Hindi lang mga magulang, yung mga teachers natin sa kanilang pagtuturo, yung ating mga barangay tanod, at iba't iba pang mga taong gumagawa o nagsisilbi o nagbibigay ng serbisyo sa atin. So lahat yung ginagawa nila ay kabutihang loob para sa malasakit nila sa ibang o sa inyong mga bata, sa ibang kapwa. So dapat lang tayong magpasalamat sa kanila. So hindi lamang sa pagsasabi ng salamat po, ipinakikita ang pasasalamat. Maaari rin itong ipakita sa pamamagitan ng paggalang, pagtulong, pagsunod at paggawa ng mabuti. Ngayon alam nyo na, yung salitang salamat po, tama yan, no? Na magpasalamat. Pero maraming ibang paraan na pwede kang magpasalamat sa kabutihan ng ibang tao. Pwede mo silang igalang, no? Igalang ang kanilang dignidad, ang kanilang pagkatao. Pwede mo silang tulungan, sumunod sa kanilang utos, sa kanilang payo at gawan sila ng mabuti. So yun yung mga ibang paraan para mapakita natin ang ating pagpapasalamat or gratitude. Mga mabuting ginagawa ng magulang o tagapangalaga sa atin. Narito ang mga sumusunod. Nagbibigay ng pagkain at pangangailangan. Ginagawa ng magulang nyo yan. Nag-aalaga kapag tayo ay may sakit. Gumagabay ang nagtuturo ng mabuting asal. Nagsisikap para sa ating pag-aaral, nagbibigay ng pagmamahal at suporta. So lahat ng ginagawa ng magulang natin o ang ating mga guardian ay dapat lakipan natin ng pagpapasalamat or gratitude, no? Dapat ma-appreciate naman natin yung kanilang mga pag-aalaga o kabutihang loob na ipinapakita sa atin. So narito ang mga paraan na pagpapakita ng pasasalamat. Una, magsabi ng salamat po. Halimbawa, salamat po nanay sa paghahanda ng aking pagkain. Baka kasi hindi nyo na alam magsabi ng thank you, ng salamat po. Hindi porket nanay o tatay mo, hindi ka na magti-thank you. No? Minsan, yung mga batang appreciative nagsasabi ng thank you o salamat po sa kanilang mga magulang. Number two, tumulong sa bahay, magligpit ng gamit, magwalis, maghugas ng sariling pinagkainan, huwag tatamad-tamad, no? Hindi na kailangan utusan pa, ne? Bilang isang bata na marunong magpasalamat, alam mo na dapat tumulong sa gawaing bahay kahit hindi na sabihin ng iyong mga magulang. Number three, magpakita ng paggalang. So, paano ka magpapakita ng paggalang? So, magsabi ng o gumamit ng po at, opo o, makinig sa payo ng nakatatanda. Number 4, mag-aral ng mabuti, gumawa ng takdang aralin, gumawa ng project, pumasok ng maaga. Huwag maging sakit ng ulo sa loob ng klase, no? Huwag maging problema. Okay? Matuto ka sa loob ng klase, ne? Mag-aral kang mabuti. Kung ano ang itibinigay o ipinayo ng iyong guro, sundin ng iyong guro. Number 5,
Magpakita ng pagmamahal. Paano? Pwede mong sabihin I love you, mahal ko po kayo, o pwedeng maging isang mabuting anak. Okay, yun yung pagpapakita ng pagmamahal. So, yan yung mga paraan kung paano natin na ipapakita ang ating gratitude o pasasalamat. So, narito ang mga halimbawa ng sitwasyon kung paano mo ipapakita ang iyong gratitude. So, una, naghanda ng pagkain ng nanay mo. Paano ka magpapasalamat? O narito ang sagot. Salamat po nanay at tumulong sa pagliligpit. Tumulong ka naman, hindi yung nanay mo ang magliligpit ng pinagkainan mo. Grade 5 ka na, hindi mo pa alam magligpit ng pinagkainan. So, wag iasa lahat sa magulang, okay? Number 2, binilahan ka ng iyong tatay ng school supplies. Anong gagawin mo? Magpasalamat at ingatan ang mga gamit. No? Ingatan yan para tumagal. Okay? Next, number 3, pagod ang iyong magulang mula trabaho. Pagod si nanay o tatay mo galing sa work. Anong gagawin mo? Tumulong sa simpleng gawaing bahay nang hindi na kailangang utusan. Yung ibang bata kasi naglalaro pa sa labas ng bahay kahit gabi na eh. Alas 6 ng gabi naglalaro pa, hinihintay ang nanay umuwi galing trabaho. No, hindi nila alam ang kanilang trabaho sa loob ng bahay. Iniaasa lahat sa magulang. So mali yun ha. Dapat ito ang gawin ninyo. Number 4, pinayuhan ka ng iyong tagapangalaga. Yung guardian, halimbawa, wala si nanay, wala si tatay. So, ang tagapangalaga mo, si ate, si kuya, tito, tita, lolo, lola. Anong gagawin mo? Kung pinayuhan ka, makinig ka ng maayos at sundin ang kanilang mabuting payo. Okay? Kasi sila ang mas nakatatanda. Kailangan mong sumunod sa kanila. So tandaan nyo mga bata, ang tunay na pasasalamat ay hindi lamang sinasabi katulad ng thank you, no? Maraming iba't ibang paraan para magpasalamat o magpakita ng gratitude. Ito ay pinapakita sa pamamagitan ng mabuting gawa, paggalang, pagtulong at pagmamahal. O ngayon nalaman nyo na kung paano magpakita ng gratitude. Okay? So, ito ang inyong activity sa GMRC notebook. Kopyahin ninyo ito. Ngayon, ito yung direction. Ito yung panuto. Makinig. Nawala na. Sumulat ng 5 paraan. 5 ha, pangungusap yan. Sumulat ng 5 paraan kung paano mo may papakita ang iyong pasasalamat at pagmamahal sa iyong mga magulang o tagapangalaga. Halimbawa, may pakita o magpakita ng paggalang at pagsunod sa mabuting payo. So, kailangan mong sumunod at makinig sa payo ng iyong mga magulang o nag-aalaga sa iyo. Okay? 5 paraan. Huwag niyong gagayahin yung example Gumawa kayo ng sarili ninyong sagot. Huwag puro AI. Mag-isip. Okay? Baka nag-AI kayo ha. Masama yon. Hindi kayo matututo. O sige.